Hey guys, welcome to my channel. My name is Gino and this is RC Artistry. So guys, may papakita ko sa inyo. Ito ang unang rig ko mula nung naisipan kong kumuha ng RC ko. Kaya ito, isa itong 1/10 scale. Ayan. Ayan. Siya ay RGT Pro Runner. Nakuha ko siya last year. So, it's been through a couple of trails. May mga gas-gas, konti, pero ano naman, very mild yung mga damage niya. As you can see, hindi pa naman halata. So, if you guys are wondering, bakit ito? Sa 1/10 scale, parang when it comes to the pricing kasi, parang nasa mid, I would consider nasa mid-level siya. Tapos, the real reason kung bakit ito is because of this. Solid axle siya. Yung kanyang suspension. So, bakit solid axle? Kasi, di ba, may mga portal axles naman. And syempre, ang portal axles, mas maganda siya sa mga trails kasi mas nagbibigay siya ng higher ground clearance compare sa straight axles tulad nito. Ito pinili ko dahil I wanted to go dun sa scale look niya. Mas mukha siyang realistic. Kaya mas nababagay siya kasi tayo dito sa channel natin, gumagawa tayo ng custom bodies para sa ating RC na magbumukhang realistic yung ating rig. Okay, so in fairness naman guys, no, marami siyang features para sa price point niya. Tulad nitong, meron na siyang kasamang built-in winch. Ito, yan. Kaya niyang hilain yung buong bigat niya. Meron siyang adjustment dito guys. Andito nga pala guys yung ano niya, yung control ng kanyang winch. Ito, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito yon nasa taas. Ito yung pahila, ito yung palabas. Pakita ko sa inyo guys. Ito, yan. Malabas na siya. Subukan natin guys yung nakapatayo siya. Matesting natin kung talagang malakas to. Yan siya guys. Oh my God! Ayan guys, gumagana. Gumagana siya guys. Gumagana yung winch. Gumagana. Kaya niya, buong bigat niya. Tapos, meron din siyang 2-wheel drive option. Pwede mo siyang i-switch sa 4-wheel drive or 2-wheel drive. Depende na sa'yo. Ito lang yung naging issue ko sa unit na to, yung kanyang 4-wheel drive system na kapag in-switch mo sa 2-wheel drive and then ibabalik mo sa 4-wheel drive, minsan parang hindi kumakagat yung shifting niya. Kaya, ang ginagawa ko, ina-manual kong tinutulak yung shifter dun sa mechanism niya para gumana fully yung 4-wheel drive. I think common issue to sa RGT Pro Runner, yung hindi siya nag-i-switch pabalik sa 4x4 pag galing kang 4x2. Kasi nakikita ko sa ibang mga owners din na yun din ang sinasabi nila. Although may mga nakikita kong ina-address yung issue neto na kaya nilang ayusin. Pero we're not looking forward na para ayusin yun since hindi naman natin masyadong ginagamit ang 4x2 niya. So 4x4 lang tayo parati. Ang isa pang gusto ko dito guys is yung ilaw niya. Ang ganda. Ayan siya guys, oh. Iyan, oh. May signal siya pag lumiliko ka. Ayun. Kabila naman. Parang wala, ah. Yan ang kanyang park light. And then pag niliko mo, may signal na rin siya magkabilaan. Iyan, oh. May signal din sa harap. And ito naman yung front. Yan. May mga controls ka dito sa kanyang transmitter. Itong nasa baba. Ito yung para sa headlight. Actually, 2 mode siya. Meron siyang steady, meron siyang parang strobe lights. Yan. Mga ganyan siya. Maliwanag siya. Maliwanag. And then, meron siyang isang option. Yan. Amber lights naman ito. Ang ganda niya. Ang ganda niya.
lalo na sa gabi, sa madilim. Sulit to, sulit. Nga pala guys, ang unit na to, that time, nakuha ko siya ng around 17.5. Pero unit pa lang yun, hindi pa kasama yung batteries, yung LiPo, and then may charger pa para sa LiPo. Ano na, lahat-lahat. Nagre-range ng 22 to 23K. Pero comparing it sa other brands, especially para sa unang rig, okay na to. Sulit to. So ngayon naman, ipapakita ko naman sa inyo yung ating 3D printer. So guys, tara, let's go! So, ito naman guys, yung 3D printer ko, ano siya, currently undergoing for repair kasi matagal ko na siyang hindi nagamit. So, under maintenance pa siya and hopefully soon maayos na siya and mapagpatuloy-tuloy na natin yung mga projects natin. Now, about sa future projects na itong mga gagawin natin, syempre, gagawa tayo ng mga malulupit na projects para dito sa ating rig. Tayo ay magko-customize ng mga kanyang 4x4 accessories, mga snorkels, roof rack, bumper, kahit ano. And maybe baka gumawa na tayo ng panibagong body nito. So, panibagong kotse na in the future. Dahil tayo ay nag-3D modeling. Gagawin natin siya from scratch. Ibubuo natin yung 3D model and then after that, i-transfer natin sa 3D printer para ma-print na natin. Then from there, magagawa na natin yung ating dream build. And guys, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube. Meron tayo sa Facebook, Instagram, at meron din tayo sa TikTok. Let's make this channel grow para marami pang susunod na project dito para sa rig natin. Peace out!